Hello po sa inyong lahat, isa napakaganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back again sa ating munting channel. And shoutout po pala sa lahat po ng mga viewers natin saan man sulok po ng mundo. Maraming salamat po pala sa walang sawang panonood dito po sa ating munting channel na mga videos upload po natin dito about po sa pagpapagawa ng bahay. Kung wala po kayo, wala rin po itong channel natin na nagbibigay po ng mga idea about po sa pagpapagawa ng bahay, especially nga po itong mga kababayan po nating OFW. So ito pong bahay na pag-uusapan natin, pundar po ito ng mag-asawang OFW sa Russia. So lahat po ng details nito ibabahagi ko rin po sa inyo para gawin po natin itong basihan if ever na tayo rin po ay magpapagawa ng ating dream house para po sa ating pamilya. So ito po yung pinakaunang pag-uusapan natin ngayon, yung kanilang house floor plan. Isa po kasi ito sa pinakamahalagang bagay na dapat meron po tayo nito para ibigay nga po natin sa mga workers na siyang gagawa sa ating dream house para masunod po talaga yung gusto po natin, especially nga po dun sa kanyang sukat. At ito rin po yung kanilang perspective or ginayang bahay para po sa kanilang dream house. So ito po ay may sukat na 63 square meters na meron 3 kwarto, 1 toilet with bath, living room, dining room, kusina at meron po siyang terrace. At pag-uusapan nga po natin kung magkano nga ba yung dapat po nating i-budget sa ganitong klase ng bahay. At ang kagandahan po dito, yung ceiling po nila. Ginamitan po nila kasi ng PVC type na alam naman po natin yung PVC type na yan talagang pang matagalan na po yan. And then nilagyan pa rin po nila ng gate at bakod. So napakagandang panimula po talaga ito ng mga kababayan po nating OFW dahil yan po talaga yung isa sa pinaka-goal po nila, yung makapagpundar po ng kanilang bahay para po sa kanilang pamilya. So yan, makikita naman po natin na nakapag-ukay na nga po sila ng paglalagyan po nila ng kanilang poste. At busy-busy na nga po yung mga workers dito para maumpisa na po yung bahay ng kababayan po nating OFW. So bago po natin pag-usapan yung mga ibang detalye po niyan, ipakilala po muna natin yung owner na si Mr. and Mrs. Cronin Jasper Sanchez. So sila po ay mag-asawang OFW na nagtatrabaho nga po sa Russia at yun nga po talagang isa po yan sa pinakagul po nila mag-asawa, yung makapagpundar po sila ng bahay para pag-uwi po nila, pag for good po nila, meron na po silang malilipatan or matitirahan na talaga naman pong walang magpapalaya sa kanila. Sana sa lahat po ng mga kababayan po nating OFW, ganito rin po yung mindset na makapagpundar po tayo ng bahay at makabili rin po tayo ng lote para hindi po talaga sayang yung ginugol po nating oras bilang isang OFW na malayo po sa ating pamilya at mga anak. Maliban nga po dyan sa bahay na pinatayo po ng kababayan po nating OFW, bumili nga po muna sila ng lote na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. So nabili po nila yan noong year 2019 at meron po yan sukat na 157 square meters. At itong bahay po nila is matatagpuan sa Bigan City, Ilocos Sur. So shoutout po pala sa lahat po ng mga viewers natin dyan sa Ilocos Sur. And then lahat po ng mga viewers natin na magbabalak pa lamang po na magpatayo ng bahay, itong video na ito gawin lamang po natin itong idea or basihan. Alam naman po natin, hindi po kasi pare-parehas yung mga materialis price po natin every location. Lalong-lalo na nga po kung nasa Manila po tayo or nasa syudad po tayo, mas mahal po talaga yung bilihin po dyan. Sa pagpapatayo po ng ating bahay, hindi po yan madalian. Alam naman po natin sa panahon po ngayon, sobrang hirap po talaga kitain yung pera na yan. Especially nga po sa mga kababayan po nating OFW na malayo po sa kanilang pamilya. At kung magpatayo po sana tayo ng ating bahay, isipin din po natin mabuti yung magmamanage po niyan. And then dapat po natin kilatisi mabuti yung mga workers na gagawa po sa ating dream house at sana yung may malasakit din po sa atin. At sabi nga po ni Sir, sobrang hirap po kasi talaga magpatayo ng bahay. Dugot pawis and then mahabang pasensya po talaga yung kanilang baon. Hindi porkit nasa abroad po sila, madali na po kitain yung pera. Sabi din po ng owner, sobrang pagtitipid na po nila at sa pagsisino po nila ng paghawak na kanilang pera. And then nag-start po pala ipatayo yung kanilang bahay ng year 2019 at step by step din po ito. At sabi nga po natin kanina, hindi po kasi ito madalian. Kung meron po tayong pera, saka lamang po natin ipapakontinue yung pinapagawa po nating bahay para hindi na po tayo mangutang.
Isa rin po pala sa dapat po nating asikasuhin bago nga po tayo magpatayo ng ating bahay or habang ongoing yung pagpapatayo ng ating bahay, kumuha po tayo ng building permit. So dyan po sa kanilang building permit, nagbayad po sila ng 7,500 pesos. Ang building permit po kasi isa po yan sa requirements para makapagpa-install po tayo ng sarili po nating kuryente. And then para ma-assure din po natin yung tibay ng lokasyon ng pagpapatayo ng ating bahay at yung kalidad ng ating ipapatayo para sa safety rin po natin yan. At para po pala sa mga viewers po natin na hindi po aware dyan sa mga building permit, pwede po tayo magtanong sa munisipyo kung saan po lugar po tayo para ma-assist po tayo. Bago po tayo mag-continue sa karagdagang detalye nitong bahay ng kababayan po nating OFW, gusto ko lamang po sabihin sa inyo, especially nga po sa mga kumukuha po ng floor plan. So bali, good news po ito sa inyo. Marami po kasi mga nagchat-chat po sa atin sa Facebook page po natin na kumukuha ng floor plan. So sa dami po ninyo, hindi ko po yan maisa-isa. So ang gawin po natin, paki-like and follow po ng ating Facebook page na ang pangalan is Day Explorer. Lahat po ng mga na-feature po natin bahay dito po sa ating munting channel, nilalagay ko na rin po doon para if ever nakunin po natin yung floor plan, mag-comment na lamang po kayo doon para may comment ko rin or maibigay po sa inyo yung tamang floor plan na gusto po natin. Isa po kasi sa pinaka-way po natin para makatulong po sa inyo yung pagbibigay din po ng floor plan para sa ipapatayo po natin dream house balang araw. So yan guys, paki-like and follow ng ating Facebook page. Ang pangalan is Day Explorer. Sa pagpapagawa po pala ng ating bahay, dalawang klase po yan. Pwedeng arawan or kontrata or tinatawag nga po nating pakyawan. So sa case nga po ng mag-asawang OFW dahil malayo po sila, halos pakyawan po yung pagpapagawa nila. At ang nag-manage po dito yung kanilang relatives. Iba po yung gumawa sa kabahayan, kasama na po doon yung kanilang windows, doors, and then yung kanilang roofing. Iba rin po yung gumawa sa kanilang ceiling, iba rin po sa kanyang gate and fence, spandrel. So yan guys, pag-uusapan na natin yung last part po nito. So sa kabahayan po nila, gumastos na po sila dyan ng more than 600,000 pesos. Kasama na po yung roofing, bintana at kasama na din po yung kanilang mga pintuan. Iba rin po sa ceiling. Sa ceiling po niyan, gumastos po sila ng 130,000 pesos. At ang ginamit po mga materials dyan is PVC type. Sa gate and fence naman po nila or yung kanilang bakod, gumastos po sila ng 120,000 pesos. And then sa kanilang spandrel, another 40,000 pesos. And then sa tiles po niyan, gumastos naman po sila ng 75,000 pesos, labor and materials. At ang kulang na lamang po nito is yung kanyang pintura. Sabi po kasi ng owner, kung uwi na po sila, saka lamang po sila magpapapintura dahil yung nga po medyo may kalumaan na po yan kung ipapapintura na po nila agad. And then ang total po na nagastos nila dito is sumabot na po ng 900,000 pesos. Labor and materials. Makikita naman po natin sa picture po kanina. Ang kulang na lamang po nito is kunting retouch sa loob at sa labas and then yung kanyang pintura. So yan guys, sa lahat po ng mga viewers po natin na gusto pong kunin yung floor plan po nito, nasabi po natin kanina, napaki-like and follow ng ating Facebook page na ang pangalan is Day Explorer. Lahat po ng mga na-feature po natin ditong bahay sa ating munting channel, ilalagay din po natin doon or i-upload po natin sa ating Facebook page para mas madali po natin makita or mapanood at ma-share sa mga kababayan po natin magbabalak magpatayo ng dream house na para po sa kanilang pamilya. At para makuha po natin ng maayos yung floor plan po nito, may comment ko po doon yung tamang floor plan na para po sa inyo na nagustuhan nyo po dito sa ating munting channel. Isa po yan sa pinaka-way po natin para makatulong po sa inyo. So yan guys, maraming salamat pala sa walang sawang suporta dito po sa ating munting channel. Kung wala po kayo, wala din po tayo dito na nagbibigay po ng idea, especially nga po sa mga magbabalak na magpatayo ng bahay para po sa kanilang pamilya, para meron na po tayong basihan, lalong-lalo na nga po sa magagastos po natin at iba-budget para po sa ating bahay. So yan guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo and God bless all.